Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si April Joy Moratege at pag-uusapan natin ngayon ang mananaliksik. Ang mananaliksik, ito ay isang taga-siyasat, tagalista ng mga sinasagawang pananaliksik. Researcher sa Ingles ang pananaliksik. Nagsimula ang pananaliksik kapag may mga katanungan na namumuo sa isang isip at ito'y nais mong maliwanagan. Dito na magsisimula ang pananaliksik. Tulad ginagawa natin. Ngayon, tayo nananaliksik ukol sa pananaliksik. Tumungo naman tayo sa mga katangian ng mga mabuting mananaliksik. Ang una ay, ang pananaliksik ay systematic. Meron itong proseso o magkakasunod na hakbang na dapat sundin tungo sa pagtuklas sa kasagutan sa kung anumang layunin ng pananaliksik. Ang pangalawa, ang pananaliksik ay kontrolado. Dapat ay hindi mabago ang mga variable na sinusuri, lalo na sa mga experimental na pananaliksik, dahil anumang pagbabago magaganap dito ay makakaapekto sa buong pananaliksik. Pangatlo naman ay ang pananaliksik ay empirikal. Dapat ang mga pamamaraan at variable na gagamitin sa pananaliksik gayon din ang mga datos na makakaalam ay katanggap-tanggap, hindi ito dapat maging isang teorya lamang o kaya na may gawa-gawa lamang. Dapat ito ay maging katotohanan na sasang-ayon ng nakakarami. Dapat ay mabasehan na karanasan o obserbasyon. At ang pang-apat ay ang pananaliksik ay mapanuri. Ang mga datos na nakalap sa pananaliksik ay dapat suriin na mabuti upang hindi magkamali sa pag-i-interpret ang mananaliksik. Madalas na ginagamitan ng estadistika ang pagsusuri upang masabing analytical ang pananaliksik. Ang lima, ang pananaliksik at objektibo. Lohikal at walang pagkiling. Ano man ang lumabas na resulta sa pananaliksik ay hindi dapat mabago o mabahira ng personal na saloobin ng mananaliksik. At ang pang-anim, ang pananaliksik ay gumagamit ng quantitative at statistical na metodo. Nakalahad na sa numerical na pamamaraan ng mga datos at ginagamitan ng estatistika upang maging mas accurate ang resulta. Madalas na ginagamitan ng porsyento, ratio, at distribution ang paglalahad ng mga numerical na datos. Ang pangpito, ang pananaliksik ay isang orihinal na akda. Ang isang pananaliksik ay naglalaman ng mga datos na nakalat ng isang mananaliksik na nagmula mismo sa kanyang paghahanap at pagtuklas dahil kailangan na ang mga datos ang galing sa primary sources. Hindi ito galing sa pag-aaral ng ibang mananaliksik. Ang pangwalo naman ay ang pananaliksik ay matyaga at hindi minamadali. Kailangang pagtiyagaan ang bawat hakbang na gagawin sa pananaliksik upang mamanatili ang accuracy ng mga datos na makakalap. Pati na rin ang magiging resulta nito. Pinaglalaanan ito ng sapat na panahon at iba yung pag-iingat dahil kung hindi, ay hindi magiging matagumpay ang pananaliksik at hindi magiging matibay ang mga resulta at konklusyon. Ang pang-siyam naman ay ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang. Dapat din maging matapang isang mananaliksik sapagkat hindi maiiwasan na makaranas siya ng hindi magagandang bagay habang ginagawa ang kanyang pananaliksik. May mga pagkakataon ding hindi sumasang-ayon ang lipunan na resulta ng pag-aaral. O kaya naman, magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga mananaliksik. Ang pang-sampu ay ang pananaliksik ay isang accurate na investigasyon, obserbasyon at description. Bawat hakbang na gagawin sa pananaliksik ay dapat na maisagawa ng tama upang maging tama rin ang resulta. Nararapat lamang na ang konklusyon sa isang pag-aaral ay may kakaakibat na matibay na ebidensya upang sumuporta dito.
Muli, ako po si April Joy Maratege. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo.